Dominant Protector. Credit to the author. 4,621-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi na inalam ni Terence ang mga detalye ng pakikipagsapalaran. Una, mahabang kwento. At pangalawa, ihahanda na sana niya ang baby ginseng, Star Ink milk, at iba pang kayamanan para sa lahat, ngunit hindi na kailangang ipahayag ito sa publiko. Tulad ng sinabi ng matandang kasabihan, ang isang inosenteng tao ay mapaparusahan sa kanyang krimen kung siya ay may kayamanan. Sino ang nakakaalam kung mayroong isang uri ng pagbubuo ng pagbabantay sa numero 1 paninirahan? Anong nangyari pagkatapos nun? Ang mga tao ay patuloy na sabik na nagtanong. Nang bumalik kami sa lungsod ng Jenduan mula sa kagubatan ng Lofeng, naisip namin na sa wakas ay makakabalik na kami sa Black Ark City, ngunit hindi namin inaasahan na makakatakas kami sa mga Morning Stars Academy ng East Continent, na dumating upang pumili ng mga disipulo. Ang buong pantalan ay kinulong, at hindi na kami makaalis. Tumawa si Terence. Ang Morning Star Academy ng East Continent. Natigilan ang lahat ng marinig ang pangalan, maliban kina Melvin at Natalie, na medyo nagulat. Tapos sumali ba kayo sa pagpili? Halos magkasabay na tanong nina Melvin at Natalie. Hindi na kailangang banggitin si Melvin. Bagamat hindi pa nakapunta ang Natalie sa East Province, hindi palampasin ng kanyang pamilya ang pinakamahalagang lugar sa 5 sky class na isla, ang East Province. Kung ano ang kinakatawan ng East Province Academy, ang iba ay hindi alam, ngunit silang dalawa ay ganap na malinaw. I did. Akala ko kasi wala naman akong gagawin, I decided to join in the fun at the square. In the end, I was tacitly regarded as a candidate. Nagkibit balikat si Terence na may mapait na ngiti. At ang resulta? Ano ang resulta? Mabilis na tanong ng dalawa. Obvious naman ang resulta. Hindi ako ang napili, pero si Minerva ang napili na maging ang tanging personal na alagad ng banal na madre ni Donghai. It's a godsend, and the other party is a big shot sa simula ng school. Ngumiti si Terence. Talaga. Ang galing talaga ni Ate Minerva. Masayang sabi ni Natalie. Sa kanyang pagiging dalisay, hindi siya magagalit o magtatawanan sa iba. Taos puso siyang masaya para kay Minerva. Kung tutuusin, miserable ang buhay ni Minerva. Ang pagiging personal na alagad ng isang sect opening powerhouse ay isang pangarap na pagkakataon para sa lahat. Ito marahil ang kabayaran ng Diyos para sa kanya. Lin Xiaoxiao, paano ka natanggal? Imposible naman yun, di ba? Ang focus ni Melvin ay hindi kay Minerva. Nakita niya ang napakaraming tao sa kanyang buhay na hindi maisip. Nakakita siya ng hindi bababa sa 80 hanggang 100 superhenyo, at kung mayroong sino mang makakapaggarantiya na sila ay mamumukod tangi sa kanila, ito ay si Terence ng walang pag-aalinlangan. Si Melvin ay napunta sa kontinente ng Silangan, at nakita niya ang lahat ng mga henyo doon. Sa kanyang mga mata, ang potensyal at kakayahan ni Terence ay higit pa sa mga henyo na iyon, at ito ay hindi dahil sila ay malapit, ngunit ito ang katotohanan. Kung kahit si Minerva ay maaaring maging disipulo ng banal na madre ni Donghai, paanong mabibigo si Terence, na 10 beses na mas talento kaysa sa kanya? Kung iyon ang kaso, maiisip lamang ni Melvin na wala sa kanilang isipan ang mga nakatataas sa Morning Star Academy. Nang marinig ang mga salita ni Melvin, sa wakas ay nag-react si Natalie at nagtanong, tama, kahit ang lolo ko ay hindi mapigil ang purihin si Little Junior Brother, kaya paanong hindi mapipili si Little Junior Brother? Narinig ko mula sa aking lolo na ang East Province Academy minsan ay gustong mag-recruit ng senior brother na si Gang Yang, ngunit bumalik siya pagkaraan ng 1 buwan at tinuturing ang mga mahuhusay na disipulo doon bilang mga damo. Ang ebaluasyon ng aking lolo sa junior brother ay hindi bababa sa kay Kuya Gongyang. Tama. With boss's aptitude, he actually failed to be selected. This is simply a huge joke. Yung mga taong may mata pero bigong makakita, right? Si Hernan at ang iba pa ay nakaramdam ng sama ng loob para kay Terence. Wala silang masyadong alam tungkol sa East Province Academy, ngunit walang paraan na matatalo ang boss nila kay Julius kung ikukumpara nila siya sa kanila. Naantig at naaliw si Terence sa galit na mukha ng karamihan.
Kinurap niya ang kanyang mga mata at sinabing, kapag napili na ako, kailangan kong pumunta sa East Province tulad ni Minerva. Ayoko talagang pumunta, kaya. Nako, ganyan pala si Balksy. I knew it. Imposibleng hindi siya napili, haha. Noon lang natauhan ang lahat, at lahat sila ay walang katapusang nagtawanan. Ang pagpili ng Morningstar Academy sa East Continent ay kilala sa South Continent. Malaking bagay. Wala ka talagang alam tungkol kay Minerva dito. Nagtataka na tanong ni Terence. Sa pagkakaintindi niya, ang sitwasyon ni Minerva ay kapareho ng isang estudyante na nakapasok sa isang sikat na unibersidad sa sekular na mundo. Ito ay isang tunay na karangalan, at ibinalita ito ng kanyang paaralan. Hindi ko alam. Wala akong narinig. Nagkatinginan ang lahat at umiling. Dapat malaman ng lolo ko, pero sa tuwing tatanungin ko siya, pangalan mo lang ang binabanggit ko. Hindi ko naman partikular na tinanong si Ate Minerva, kaya hindi niya sinabi sa akin. Nag-iisip na sabi ni Natalie. Tumanggaw si Terence, ngunit kakaiba pa rin ang pakiramdam. Siguradong alam ng mga nakatataas sa North Island ang tungkol sa insidente ni Minerva. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang panloob na disipulo ng Green Cloud Pavilion bago ito, ngunit ang kakaiba ay ang lahat ng mga nakatataas ay tahimik tungkol dito. Hindi lang walang sinabi si Truett, ngunit maging ang Green Cloud Pavilion ay walang narinig tungkol dito. Hindi ito nagkaroon ng kahulugan. Ngayong napakahina ng Green Cloud Pavilion, makabubuting gamitin ang insidente ni Minerva para palakasin ang kanilang moral. May alam ako tungkol dito. Biglang ibinuka ni Melvin ang kanyang bibig. Nang makitang nalilito ang lahat na nakatingin sa kanya, ngumiti siya at sinabing, sa katunayan, lumalabas ang East Province Academy taon-taon para pumili ng mga disipulo. Hindi lamang sa South Province, kundi pati na rin sa lahat ng Big Sky class na isla, kabilang ang gitnang isla. Ngunit ang tagal mo na rito, may narinig ka bang sino man mula sa tatlong pavilion ng North Island na pupunta sa East Province Academy? O nakita mo na ba ang East Province Academy na pumunta sa North Island para pumili ng mga disipulo? Hindi, umiling ang lahat. Si Terence at ang iba ay maaaring ipaliwanag na sumapi lang sa maikling panahon, ngunit si Baron at ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay narito ng maraming taon at wala pa ring alam. Hindi ito normal. Sa pagkakaalam ko, ang dahilan kung bakit hindi pumupunta ang East Provinces Academy sa North Island para pumili ng mga alagad sa publiko ay dahil nakipagkasunduan sila sa tatlong pavilion ng North Island. Hindi ko alam ang detalye ng kasunduan, pero rough idea lang ang alam ko. Basically, the right of recommendation is handed over to the three pavilion. Ngunit ang mga nakatataas sa tatlong pavilion ay magre-rekomenda para sa kanila. Huminto si Melvin, pagkatapos ay tumingin sa Natalie at sinabing, ang nagpasimula ng kasunduang ito ay ang iyong lolo, si Truett. Natigilan ang lahat, ngunit hindi sila nagulat dito. Kung ang tatlong malalaking pavilion ng North Island ay pipili ng big shot na maaaring kumatawan sa North Island, ito ay Truett. Kung ito ay sino man, kahit na ang Pavilion Masters ng malalim na sekretong pavilion at ang Green Cloud Pavilion ay mahihirapang kumbansihin ang publiko. Sa madaling salita, ang rekomendasyon ng mga mahuhusay na disipulo sa East Province Academy ay tinalakay lamang sa mga nakatataas ng tatlong pavilion, at hindi pa ito ibinalita sa mga ordinaryong disipulo. Tanong ni Terence, malalim ang iniisip. 4,622. Tama. Sa tuwing ang isang mahuhusay na disipulo mula sa North Island ay irerekomende sa East Province Academy, sasabihin nila na sila ay nasa isang misyon. May dalawang dahilan para dito. Una, kahit na ang East Province Academy ay hindi isang tradisyonal na sekta, sa teorya, sila ay babalik isang araw pagkatapos mag-aral para sa isang yugto ng panahon. Gayunpaman, kung ang bagay na ito ay isa publiko ang lahat ng tulad ng mga DV Lions, ito ay tiyak na gagawin sa publiko docs. Naniniwala ako na lahat ay lalaban hanggang kamatayan para sa rekomendasyong ito kung ang isang alagad ng sekta ay determinadong sumali sa East Province Academy, sa tingin mo ba ay magkakaroon pa rin ng anumang pagkakaisa at hinaharap ang sekta? Sinuri ni Melvin. Ang kanyang mga salita ay hindi walang batayan. Maraming sekta sa gitnang isla ang may karapatang magrekomenda, ngunit hindi nila ito hinahawakan sa mababang paraan tulad ng tatlong pavilion sa North Island.
For the sake of so-called fairness, they had always held open competitions. Sa huli, iilan lamang sa mga henyo na pumunta sa East Province Academy ang bumalik upang maglingkod sa kanilang mga sekta. Ang East Province Academy ang target nila sa simula pa lang. Ang isang sekta ay isang springboard lamang para sa kanila. Bakit sila babalik upang maglingkod sa pambuelo pagkatapos makamit ang kanilang layunin? Gayunpaman, ang pagrekomenda ng 3 pavilion at pagpunta sa East Province ay dalawang magkaibang bagay. Ito ay tulad ng isang tao sa paaralan sa sekular na mundo. Lahat ay gustong makapasok sa isang mas magandang paaralan, ngunit kapag sila ay pumasok, tiyak na hindi na sila babalik sa kanilang orihinal na paaralan. Kung siya ay empleyado ng kumpanya at isang araw ay sinabihan siya ng kanyang amo na bigyan siya ng pagkakataong makapag-aral, tiyak na magpapasalamat ang empleyado at babalik sa kumpanya pagkatapos niyang mag-aral. That makes sense. Paano naman ang pangalawang dahilan? Tanong ng lahat. Ang pangalawang dahilan, syempre, ay upang itago ang lakas ng isang tao at maglaan ng oras. Kung mas maraming mahuhusay na disipulo ang mairerekomenda ng isang sekta sa East Province Academy, mas magiging makapangyarihan sila sa hinaharap. Dahil nakumpirma na ang mga disipulong ito ay babalik sa North Island sa hinaharap, natural na itago sila at gamitin bilang trump card. Hindi napigilan ni Melvin ang ngumiti at magtanong. Nakikita ko. Sunod-sunod na tumango ang lahat. Ang dahilan kung bakit ang isang trump card ay dahil maaari itong makaramdam ng takot sa mga tao kapag hindi nila maisip ang aktwal na sitwasyon. Kapag naalis na ito at nalaman ng lahat, hindi lamang ito makakagawa ng inisyatiba, ngunit maging ang puwersa ng pagpigil ay mababawasan ng husto. Little junior brother, naghiwalay ba kayo ni Ate Minerva pagkatapos nito? Bumalik si Natalie sa pangunahing paksa. Tama. Umalis si Minerva kasama ang banal na madre ni Donghai, habang nag-iisa akong bumalik sa Black Ark City. Nagkataon, nakasalubong ko ang mga pirates kanina sa daan at inagaw ang mga gamit pabalik. Bumalik ako para kumprontahin si Botong at pagkatapos ay pumayag na sumali sa South Continent Escort Meeting kasama ang Kaizen Escort Meeting, tama ba? Tanong ni Terence. Alam ko. Sinabi nila na pinatay mo ang ereheng practitioner, si Wabaw, sa Grand Meeting. Bilang resulta, pinukaw mo ang matandang sekta sa West Mountain at hinabol ka nila sa buong mundo. Sabi ni Natalie, at tumango rin si Beren at ang iba pa. Narinig ko na ang pangalan ng sekta ng West Mountain. Sinasabing siya ang number 2 figure sa West Mountain Evil Sect, isang hindi maarok na evil cultivator sa pambungad na yugto. Talagang hindi ka panipaniwala na makakatakas ka sa kanya. Hindi napigilan ni Melvin na mapabuntong hininga. Kapag naabot na ng isang tao ang isang tiyak na antas ay tunay na mauunawaan ng isa kung gaano kakilakilabot ang isang powerhouse na nagbubukas ng sekta. Siya ay higit na malinaw tungkol sa kahirapan ng mga ito kaysa sa iba na walang pinag-aralan. Hehe, sa katunayan, ito ay higit sa lahat dahil sa swerte. Sa simula, hindi ako makatakas mula sa kanyang pagtugis gamit ang aking lakas, ngunit nagawa kong makatakas sa katimugang isla kung nagkataon. Hindi siya naglakas loob na ipagpatuloy ang paglalim. Kung tutuusin, ang angka ng espiritu ng hayop ay hindi dapat gawing trifle. Kaya, nagtago na lang ako sa katimugang isla upang linangin ang lugar na iyon. Kamakailan lamang ay sinira ko ang matandang sekta mula sa kanluran. Bundok, at nakatakas ako at nakabalik. Maikling sabi ni Terence. Tungkol sa bahagi ng 5 laso na latian at ang dragon ng 5 kasamaan, hindi na niya kailangang sabihin sa kanila ng detalyado. Ang makapagtago sa katimugang isla at makalabas ng hindi nasaktan, hindi iyon simple. Hindi ito isang bagay na mabubuod ng swerte. Ang hirap at hirap ay hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Batang bayani Linford, nirerespeto ka ng matandang ito. Puri ni Melvin. Little junior brother, boss, let's toast to you. Lahat ay nagsisigawan. Salamat sa inyong lahat. Halika, sabay-sabay nating inumin itong tasa. Tumawa si Terence habang tinatapos ang inumin. Siya nga pala, may sulat ako para sa iyo, Hero Linford. Nagmamadali kasi ako kanina kaya hindi ko dinala. Bukas ko na lang ibibigay. Biglang sabi ni Melvin. Isang sulat. Anong sulat?
Hindi alam ni Terence kung paano magre-react. Galing ito sa kumpanya ng transportasyon sa ilalim ng Central Chamber of Commerce. Nakasulat na ang tatanggap ay ikaw, Hero Linford. Pero hindi ko alam kung bakit nasa kamay ko iyon. Natarante si Melvin. Matagal nang nawawala si Terence sa kontinente ng Timog, at hindi katakataka na hindi nakarating sa kanya ang sulat, ngunit kakaiba na nakarating ito sa kanya nang wala sa oras. Kung hindi sinabi ni Terence sa kanya ang tungkol dito, nangangahulugan ito na ang sumisikat na gitnang Chamber of Commerce ay nag-imbestiga sa kanyang relasyon kay Terence. Ito ay isang napaka-unsettling pakiramdam. Nag-aalala pa rin si Melvin na maaaring may sabuatan sa likod nito, ngunit ang kalmado at ayos ng sarili ni Terence ay natigil matapos marinig ang kwento. Matagal siyang hindi nag-react, at lahat ay nagtinginan sa isa't isa, iniisip kung nakakain ba siya ng kakaiba. Matagal bago bumalik sa katinoan si Terence. Lahat ay nakatingin sa kanya na may pag-aalala sa mga mukha. Pinigilan niya ang kanyang pananabik at umiling, ay, ayos lang ako. Kuya Hong, matagal ko nang hinihintay ang liham na ito. Pupunta ako at hahanapin ka bukas ng umaga. Hindi niya masisisi kung bakit nawala ang kanyang katahimikan sa sandaling marinig niya ang mga salitang, Central Chamber of Commerce, alam niyang ito na ang hinihintay niyang tugon mula sa karaniwang mundo. Matapos marinig ang balita, hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng kaunting pagkawala ng kanyang isip. Sa kabutihang palad, sinabi na niya sa kanila ang tungkol sa kanyang karanasan sa South Continent, at sa wakas ay nasiyahan ang pag-usisa ng lahat. Dahil kinailangang bumalik ng Natalie bago maghating gabi, hindi nagtagal ang piging. Nang makitang malapit na ang oras, naghiwa-hiwalay ang lahat. Hindi nagpahinga si Terence matapos paalisan ang lahat. Ang kanyang isip ay napuno ng sulat na binanggit ni Melvin, at hindi niya napigilan ang kanyang pananabik. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pagpigil at hindi pumunta sa Hong Chamber of Commerce kasama si Melvin. Sa halip, nagpunta siya sa lihim na base ng hari ng junk na mag-isa dala ang pagkain at alak na kanyang na-reserve. Napakatagal na, ngunit ang lugar na ito ay hindi pa rin nagbabago. Ang hari ng basura ay abala sa pagsusulat ng isang bagay na parang baliw na demonyo nang pumasok si Terence na may dalang pagkain at alak, at si Terence ay nakatayo lang sa kanyang likuran, hindi napapansin ang anumang bagay. 4,623. Ngumiti si Terence at hindi ginulo ang hari ng basura. Tahimik lang siyang nagbabasa ng mga isinulat niya. Mayroong lahat ng uri ng kakaibang mga simbolo at napakasalimuot na mga formula sa pagkalkula. Si Terence ay isang half-baked forger lang, kaya hindi niya ito maintindihan. Halos masasabi niya lang na pinagbubuti ng lalaki ang formula, at ito ay may kaugnayan sa sandata na kanyang pinepeke. Sa sandaling ito, ang sitwasyon sa tool casting pool ay hindi pa rin nagbabago. Iyon pa rin ang hindi magandang tingnan na bukol ng bakal, at pinananatili pa rin ito ang isang estado na hindi init o apoy. Paminsan-minsan, 1 o 2 bula ang lilito sa pool, ngunit kadalasan, ito ay tulad ng isang pool ng tahimik na tubig, at walang mga palatandaan na ito ay nabuo. Something's wrong. It was wrong. Dapat may problema dito, pero saan ang problema? Biglang sumimangot at bumulong ang hari ng junk, mukhang nag-aalala. Kumain ka muna. Baka makatulong kung magbago ng kaunti ang utak mo. Sabi ni Terence habang inilalagay ang pagkain sa tabi niya. Mabuti naman. Tumango si Rag King nang hindi lumilingon at sinimulang kainin ang pagkain at alak, nakatutok pa rin ang mga mata sa papel. Kinailangan ng kalahating oras ng insenso para maubos niya ang pagkain at alak bago niya tuluyang napagtanto ang nangyayari. Nilinggan niya si Terence, nagulat, bumalik ka na. Hehe, nakita mo na ako sa wakas. Kung ibang tao ang may masamang intensyon, maraming beses ka nang namatay. Kailangan mong maging mas alerto sa hinaharap. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Hehe, hindi ko napigilan. Na-distract ako. Napakamot sa ulo ang hari ng junk at tumawa. I'm really sorry. Mahigit 1 taon na akong nawala. Halatang pinanday mo ako, pero simula hanggang dulo, ikaw ang dapat magtiis. I'm really sorry. Ang puso ni Terence ay napuno ng pagkakasala habang nakatingin siya sa magulo na hari ng basura. Gayunpaman, hindi ito inisip ng hari ng junk. Nagulat siya sa sinabi ni Terence, 2 taon na ang lumipas. Hindi ko nga alam.
Og. Lalong nakaramdam ng guilt si Terence. Ang hari ng junk ay nagbabantay sa pool na ito sa buong buhay niya, hindi kailanman umaalis dito. Nakalimutan pa nga niya ang oras. Naantig si Terence, pinahirapan kita dahil sa aking bagay. Ha! Pinag-uusapan mo ito. Kuya Linford, masyado mong maba ang tingin mo sa akin. Ang pasensya ay isang kinakailangang kurso para sa mga master sa pag-forging ng armas. Ang pananatili dito ay hindi isang anyo ng pagpapahirap, kundi isang bihirang karanasan sa paglilinang. Kahit na hindi ito nangyari, nakaplano na akong gumawa ng isang bagay na susubok sa aking pasensya. Wala pang ang 2 taon, kaya paano ito mangyayari? Ang hari ng junk ay mukhang walang pakialam. Hindi makapaniwalang tumingin si Terence sa hari ng basura. Mukhang nagsasabi siya ng totoo, ngunit posible rin na sinusubukan lang niyang aliwin si Terence. Kahit anong mangyari, nadamay pa rin siya. Halika, para sa iyong pagtitiyaga at tiyaga, ay toast kita. Walang sinabi si Terence, lahat ng kanyang mga salita ay nasayang sa alak. Sabi ko sa'yo wala lang. Tumawa si King of Junk, pero nakipag-clink pa rin siya ng baso kay Terence at ininom ang buong baso. By the way, Kuya Wang, anong sinusulat mo? Mukhang napakalalim. Curious na tanong ni Terence habang pinupuno niya ang tasa. Nako, ito ay isang plano sa pagpapahusay na naisip ko sa panahong ito. Maaaring masira nito ang kasalukuyang pagkapatas at magdagdag ng isang napaka-praktikal na bagong tampok sa sandata pagkatapos itong magkaroon ng hugis. Gayunpaman, hindi ko pa ito lubos na naiisip. Ayon sa pag-unlad na ito, magtatagal ito. Anyway, pag-aaksaya lang ito ng oras. Hindi naman masamang mag-isip ng higit pang paraan, Kuya Linford, huwag mo na itong subukan. Tumawa ang hari ng basura. Kahit na ano, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa kalahating patay na estado. Naniniwala ako sa lakas mo, Kuya Wang. Tumanggaw si Terence, hindi man lang siya mag-aaral sa elementarya kumpara sa hari ng junk sa mga tuntunin ng pamemeki. Hindi naman mahirap para sa kanya na kumuha ng mga materyales, ngunit mas mabuting matulog na siya kung kailangan niyang magbigay ng payo sa isang bagay na teknikal na tulad nito. Buntong hininga, sa totoo lang, marami akong naisip na mga kawili-wiling ideya kamakailan. Kung maaari kong mapagtonto ang mga ito ng paisa-isa, maaari kong i-upgrade man lang ang sandata na ito sa ilang mga antas. Sa kasamaang palad, ang mga ideyang ito ay nangangailangan ng napakataas na katumpakan at kontrol. Natatakot ako na hindi ko ito makontrol sa aking kasalukuyang antas. Sayang naman. Napabuntong hininga si King of Junk. Ito na marahil ang pinakamataas na uri ng sandata na maaari niyang huwad sa kanyang buhay. Siyempre, gusto niyang maging perpekto. Sa kasamaang palad, marahil dahil ang material ay masyadong mataas na grado, ang mga kinakailangan ng sandata para sa pagkontrol ng init at katumpakan kapag bumubuo ay napakataas. Malayo pa ang mararating natin. Kung tutuusin, bihira na tayong mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon sa loob ng napakatagal na panahon. Kung talagang hindi natin ito magagawa, ituturing na lang natin ito bilang pagsasanay. Makukuha pa natin muli ang mga materyales para sa pagmamik ng mga armas. Maaari tayong magsimulang muli, pag-aaliw ni Terence. Paano natin magagawa iyon? Ang 10,000 taong gulang na mga kristal ng puno at sinaunang dalisay na lupain ay mga bagay na hindi niya makakaharap sa susunod niyang buhay, kaya paano niya ituturing ang mga ito bilang kasanayan? Huwag kang mag-alala, Kuya Linford. Kahit na hindi ko ito mabuo sa ngayon, tiwala akong mapanatili ang kasalukuyang kalagayan nito. Tungkol naman sa pamamaraan, susubukan ko ito ng dahan-dahan sa hinaharap na magtatagumpay ako sa hinaharap. Sabi ng hari ng junk na may nagbabagang tingin. Nagulat si Terence sa kumpiyansa ni Trash King, ngunit tumanggaw siya ng nakangiti. Ang taong ito ay isang henyo sa pamemeki, at isang one-track-minded noon. Nakapulot siya ng isang kayamanan. Nagiinuman ng dalawa habang nag-uusap, at nagpatuloy ito sa buong gabi. Hindi naman sila nalasing, pero mas naging energetic sa dami ng nainom nila, lalo na ang hari ng junk. Ang ibang mga tao ay nagkaroon ng fountain ng mga ideya pagkatapos uminom, ngunit ito ay tulad ng pag-ihi pagkatapos uminom.
Siya ay nakakaisip ng kakaibang ideya paminsan-minsan, at si Terence, ang kalahating lutong na Terence, ay laging nakatulala. Sa huli, tuwang-tuwa ang hari ng basura kaya itinapon niya si Terence at nagsimulang magkalkulo muli. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Nang siya ay nakaramdam ng kawalan ng lakas, ang hari ng basura ay sa wakas ay nag-react at nagpahinga para sabihin sa kanya, Kuya Linford, dapat kang bumalik. Sapat na ako dito. Maaari akong pumasok sa closed-door cultivation para sanayin ang aking pasensya. Ito ay isang magandang pagkakataon. Tumingin si Terence sa kanya malapit ng magbukang liwayway. Tumango siya at bumangon, sige, ipauubaya ko na sa iyo kung ganoon, Kuya Wang. Pupunta ako at magkita tayo sa loob ng ilang araw. Hindi na bumalik si Terence sa pavilion pagkatapos umalis sa secret base, ngunit sa halip ay dumiretso sa palengke. Hindi na niya hinintay na makita ang sulat na sinasabi ni Melvin. Ang pagdating ni Terence sa madaling araw ay bumulaga kay Melvin saglit bago niya iniabot ang sulat kay Terence. 4,624. Kinuha ni Terence ang sulat mula sa mga kamay ni Melvin. Ilang mananipis na papel lang iyon, pero naramdaman niyang lumubog ang mga kamay niya. Kinailangan niyang huminga ng malalim bago niya mapakalma ang sarili at mabasa ang sulat. Isang tingin at nawala na naman ng kontrol si Terence sa kanyang emosyon, halos tumulo na ang kanyang mga luha. Wala pang 3 taon siyang nasa Sky Class Island kapareho ito ng pag-aaral sa ibang bansa sa karaniwang mundo, at maraming tao ang hindi umuuwi ng 2 o 3 taon, ngunit iba si Terence. Ang Sky Class Island at ang karaniwang mundo ay nasa 2 ganap na magkaibang antas, at magkikita silang muli isang araw kung sila ay magkahiwalay, ngunit mahirap sabihin kung sila ay magkahiwalay sa 2 magkaibang antas, maaaring ito ay magpakailanman. Kung hindi dahil sa gitnang Chamber of Commerce, at ang mga bagay na sinabi ng multo sa 5 lason na latian, na nagbibigay kay Terence ng pag-asa na bumalik at pabalik sa karaniwang mundo, maaaring nagtanong siya sa paligid tulad ng ginawa niya noong siya ay unang dumating. Huminga muli ng malalim si Terence at sinubukang kontrolin ang nangingig niyang mga kamay. Mayroong 10 piraso ng papel, at 5 sa kanila ay nahati sa 2. Ang isa ay para sa kanyang kasintahan, at ang isa ay para sa kanyang mga tagasunod. Tuwang-tuwa si Terence nang makita niya ang unang pangungusap. Ang mga taong ito ay nagbabalak na magsulat ng isang liham bawat isa at pagsamasamahin ito, ngunit mayroong 100,000 salita sa loob nito. Ito ay isang makapal na salansan, at 3 hanggang 5 sobra ay hindi kasya rito, kahit isa. Natulala ang tagahatid ng Central Express nang makita ang pakete ni Terence. Sinubukan niya ang lahat para hikayatin sila, at sa wakas ay nagbago ang kanilang isip. Pagkatapos ng mahabang talakayan, narating nila ito, bawat tao ay nagsabi ng ilang salita kay Terence, pagkatapos ay pinagsama ang mga ito sa 2 pakete. Magkagayunman, ang liham na ito ay kailangang ipadala ng ilang beses ng pabalik-balik dahil ito ay sobra sa timbang. Wala siyang pagpipilian kundi ang patuloy na pasimplehin ito. Noon lang halos hindi nito naabot ang mga kinakailangan ng Central Express. Ang 2 titik sa mga kamay ni Terence, sa kabilang banda, ay ang ika-7 edisyon na kung saan ang lahat ay gumugol ng labis na pagsisikap. Ang pagsulat ng isang liham, isang bagay na kasing simple niyan, ay naging mas komplikado kaysa sa pagsulat ng isang thesis paper. Ang parehong mga titik ay sakop ng iba't ibang uri ng sulat kamay, at lahat ay kailangang magsulat ng ilang mga pangungusap, kahit na ito ay 1 o 2 lamang. Hindi nila hahayaang gawin ito ng sinuman para sa kanila, at sinabi pa sa liham na mayroon silang 2 araw na pagpupulong para pag-usapan ang estilo at gramatika ng liham. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Ang mga taong ito ay talagang may napakaraming enerhiya na wala silang magagamit nito. Walang imek na umiling si Terence, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang mga elite ng karaniwang mundo ay nasa Sky Class Island, at ang natitirang mga tao ay ang pinakamalakas sa mundo. Maliban sa ulo ng bala na dumating na naghahanap ng gulo, walang ibang nang ahas na gulo-gulo sila, normal lang ang sobrang lakas. Ipinaliwanag ng lahat ng detalyado ang salungatan, kabilang ang kung paano lumabas si Donovan upang iligtas ang araw. Maliban doon, may ilang maliliit na bagay.
Magkagayunman, paulit-ulit pa rin itong binasa ni Terence, ang kanyang bibig ay nakaawang nang hindi sinasadya sa tuwing binabasa niya ito, at siya ay tumawa ng nakakuloko sa mahabang panahon. Iniwan ni Melvin ang kanyang silid patungo kay Terence upang maiwasan ang pagdududa, ngunit maririnig niya ang tawa mula sa katabi ng silid paminsan-minsan. Isang beses o dalawang beses ay maayos, ngunit ito ay pareho para sa isang oras. Kahit ang isang lalaking kasing alam ni Melvin ay natakot kay Terence. Hindi niya maiwasang sumimangot at magtaka kung may lason sa sulat. Kung hindi, bakit ang isang superhenyo na tulad ni Terence, na palaging kalmado at nakolekta, ay tumawa na parang tanga ng walang dahilan? Dapat may problema. Tumawa si Terence na parang tanga sa loob ng isang oras, at si Melvin Hong, na nakaupo sa tabi, sa wakas ay hindi napigil ang kumatok sa pinto. Young Hero Linford. Hero Linford. Kuya Hong, anong problema? Sa wakas ay binuksan ni Terence ang pinto pagkaraan ng ilang sandali. Oh, I'm fine. I just wanted to ask kung okay ka lang. Pinalaki ni Melvin si Terence na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha, ngunit napagtanto niyang walang kakaiba sa kanya. Si Terence ay mukhang relaxed, na parang isang malaking pasanin ang inalis sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Mas nagniningning ang itsura niya. Hindi nagkamali si Melvin na katulong ang liham na ito kay Terence na malutas ang isang malaking problema. Ang kaligtasan ng lahat sa karaniwang mundo ay ang pinakamahalagang bagay sa kanya, at mayroon siyang Donovan upang iligtas sila. Higit pa rito, lahat ng tao rito ay isang bihirang practitioner sa karaniwang mundo, kaya walang dapat ipag-alala si Terence. Kahit si Donald ay nahirapan, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Ayos lang ako, napakamot ng ulo si Terence bago nagtanong, "Oh tama, Kuya Hong, gaano karami ang alam mo tungkol sa gitnang Chamber of Commerce? Alam mo ba ang tungkol sa serbisyo ng paghahatid ng sulat na inilunsad nila sa sekular na mundo?" Isang serbisyo sa paghahatid ng sulat sa sekular na mundo. Nang marinig ito, natigilan si Melvin at nag-isip na sinabi, "Narinig ko na ito, ngunit hindi ko ito naintindihan ng detalyado." Maaaring ang iyong sulat ay ipinadala mula sa sekular na mundo. Tama. Nanalo ako nito sa Nakajima auction. Kaya kung sumulat ng liham sa aking mga kaibigan at pamilya sa sekular na mundo, at ang nasa kamay ko ngayon ay isang sulat ng tugon na ipinadala pabalik mula sa sekular na mundo. Tumango si Terence. Oo, bagamat wala ako sa auction, ang bagay na ito ay nakakagulat pa rin. Sinasabi na ang pagsusulat ng liham na ito ay nagkakahalaga ng mataas na presyo, isang mapangahas na presyo. Sabi ni Melvin. Noon, ang nakatakdang presyo ay 100,000 espiritual na jade. Nakangiting sabi ni Terence. Oh, napakataas ng presyo niyan, Hero Linford, mapagbigay ka talaga. Hindi napigil ang mapabulalas ni Melvin. Ang 100,000 espiritual na jade ay sapat na upang bilhin ang karamihan sa mga kayamanan sa mundo. Maraming makapangyarihang practitioner ang isa sa panganib ang kanilang buhay para sa 100,000 espiritual na jade, ngunit ginamit lang ito ni Terence para magsulat ng liham. Ang ganitong uri ng tapang ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng mga ordinaryong tao. Para sa isang tulad ko, ang sulat na ito ay higit na mahalaga kaysa sa anumang likas na kayamanan. Beyon na ang 100,000 spiritual jades, siguradong makakaisip ako ng paraan para mabili ito kahit na nagkakahalaga ito ng 200,000 o 300,000 spiritual jades. Huminto si Terence at nagtanong, ang serbisyo ng paghahatid ng liham ng gitnang Chamber of Commerce sa sekular na mundo ay hindi pa naririnig mula noong Nakajima auction. Marami kang koneksyon, matandang Hong. Maaari mo bang hilingin sa isang tao na tulungan akong magtanong kung nagpapatuloy pa ba ang serbisyong ito? Maaari pa ba akong tumugon sa sekular na mundo? Sige, wait here for a moment. May itatanong ako. Sumangayon si Melvin nang walang pangalawang salita. Agad siyang tumalikod at umalis. Ang lugar na pupuntahan niya ay hindi kalayuan sa Hong Chamber of Commerce. Ito ang gitnang Chamber of Commerce sa panloob na kalye ng palengke. Dahil ito ay negosyo ng gitnang Chamber of Commerce, sa halip na magtanong sa mga tagalabas, mas mahusay na magtanong ng direkta. Ito ay mas mahusay at walang mga pagkakamali.
4,625. Ngayon, ang manager ng North Island branch ng Central Chamber of Commerce ay si Tsunami pa rin. Bagamat nagkaroon ng kalungkutan sa pagitan niya at ng Hong Chamber of Commerce, at malinaw na inilagay siya ng Hong Chamber of Commerce sa blacklist, ang gitnang Chamber of Commerce ay masyadong mabilis na umangat. Ang kapangyarihan nito ay hindi na katulad ng dati. Ito ang ikatlong pinakamalaking Chamber of Commerce pagkatapos ng 5 elemento Chamber of Commerce at ang Hong Chamber of Commerce. Sa rate ng pag-unlad na ito, posible na palitan ang nangungunang dalawang. Dahil napakalakas ng Central Chamber of Commerce, bilang manager ng North Island branch, natural na tumaas ang katayuan ng Tsunami kasama nito. Maraming mga high-level executive ng Central Island headquarters ng Hong Chamber of Commerce ang nagmungkahi ng malakihang pakikipagtulungan sa Central Chamber of Commerce. Para dito, hindi sila magdadalawang isip na paputiin ang reputasyon ng Tsunami. Ito ang pangkalahatang kalakaran, at maging si Melvin ay hindi ito mapigilan. Dahil may kooperasyon sa negosyo ang dalawang panig, natural na hindi sinasadya ni Melvin na pahirapan ang mga bagay para sa Tsunami. Kung tutuusin, palakaibigan siyang negosyante. Maliban kung ito ay isang buhay at kamatayang away, maaari niyang palayain ang lahat ng iba pang mga hinaing. Higit pa rito, mahigpit na nagsasalita, walang direktang salungatan sa pagitan niya at ng si Tsunami. Ang Tsunami ay naging insensible lang para makipaglandian kay Natalie at Nika. Dinala niya ito sa kanyang sarili at walang kinalaman kay Melvin. O di ba si Manager Hong ito? Anong negosyo mo dito? Nang makitang pumasok si Melvin, si Tsunami ay tamad na umupo sa armchair sa corridor sa ikalawang palapag at bumati sa kanya. May hawak siyang babaeng manipis na damit sa magkabilang gilid. Kahit na hindi siya ang pinakamagandang babae sa mundo, ang kanyang kagandahan ay itinuturing pa rin na top-notch. Malakas ang loob niya sa mga araw na ito siya lang ang manager ng North Island branch ng Central Chamber of Commerce, at si Melvin ay ang vice-presidente ng Hong Chamber of Commerce, isang ranggo na mas mataas kaysa sa kanya, ngunit hindi niya masyadong inisip si Melvin. Ang gitnang Chamber of Commerce ay isang kasangkapan lamang para sa gitnang pagpapalawak, at sa harap ng isang sentral na kamara ng komersyo na maaaring kontrolin ang kalangitan sa isang kamay, kahit na ang Hong Chamber of Commerce ay ang pangalawang pinakamalaking Chamber of Commerce sa Tianjie Island, ano iyon? Siyempre, kahit hindi niya gusto si Melvin, isa pa rin siyang mahalagang figure. Hindi siya masyadong pinababayaan ng Tsunami. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang sangay sa North Island ay nagkaroon ng maraming pakikipagtulungan sa negosyo sa Hong Chamber of Commerce. Kung naging magulo ang kanilang relasyon, hindi ito makakabuti para sa kanya. Manager C, ilang araw na kitang hindi nakikita. How are you? Hinawakan ni Melvin ang kanyang mga kamay at mahinang ngumiti. Tila wala siyang pakialam sa kapabayaan ng kabilang partido. Si Tsunami ay tumingin sa kanya, ngunit siya ay tumingin sa si Tsunami. Sa kanyang mga mata, si Tsunami ay isang kontrabida lamang na nakamit ang tagumpay. Kung hindi siya pinalad na makasakay sa bangka ng gitnang Chamber of Commerce, ang taong ito ay namamatay sa isang mas. Gayunpaman, ang katalinuhan at pagpipigil sa sarili ni Melvin ay hindi maihahambing sa Tsunami. Kahit gaano pa siya kababa ng tingin sa kanya, nagagawa pa rin niyang iparamdam sa kabilang partido na naliligo siya sa simoy ng tagsibol. Ito ang kakayahan ng isang negosyante. Sige naman. Kumakain ka at uminom gaya ng dati. Higit sa lahat, may kasama kang kagandahan. Ganyan dapat ang buhay. Mukha kang naiinip mag-isa. Gusto mo bang bigyan ka ko ng isa? Tumawa si Tsunami. Sa nakalipas na 2 taon, gumugol siya ng maraming enerhiya sa paghahanap ng magagandang babae mula sa buong mundo upang bumuo ng isang harem. Buong araw siyang nakikipag-hangout kasama ang harem na ito, namumuhay ng lasing. Ito ang kanyang hangarin sa buhay. At ang mga nakatataas ay walang nikititing na kawalang kasiyahan sa kanyang pag-uugali. Hanggat makumplito niya ang gawain sa oras, walang mag-aalaga sa kanya kahit na mayroon siyang harem na 3,000. Manager C, pinahahalagahan ko ang iyong mabait na intensyon, ngunit hindi kinukuha ng isang Ginoo ang gusto ng iba. Hindi ko kayang panindigan ang ganoong kagandahan. Ngumiti si Melvin at naglakad papunta sa Tsunami.
Diretsong tanong niya, I don't come here without a reason. May favor talaga akong hihilingin sa'yo. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa isang bagay mula sa iyo, Manager C. Maginhawa ba iyon? Walang problema, magtanong ka lang ng kahit ano. Si Tsunami ay nakayakap pa rin sa dalawang dilag. Ayaw niyang iwasan siya ng mga ito. Nang makita ito, namula ang mga talukap ni Melvin. Kung narito siya para pag-usapan ang mahalagang negosyo, tiyak na tatalikod siya at aalis ng walang pangalawang salita. Ang pakikipag-usap sa taong ito ay humihingi lamang ng problema. Gusto kong itanong, tuloy pa rin ba ang letter delivery service na minsang inilunsad ng Chamber of Commerce mo sa Nakajima Auction? Mahinahong tanong ni Melvin. Gusto mong magpadala ng sulat sa sekular na mundo. Natigilan si Tsunami nang marinig niya iyon. Hindi na siya nag-isip at diretsong sumagot ng, no, this business has never been launched before. Ito ay isang gimmick lamang na ginawa ng Nakajima Auction upang makagawa ng isang pangalan para sa sarili nito. Kinansela ito pagkatapos nito. Kinansela. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, ang serbisyong ito ay napresyohan sa simula sa isang astronomical na presyo na 100,000 Spirit Jade, tama ba? Hindi napigilan ni Melvin na makaramdam ng kakaiba. Ang 100,000 espiritong Jade ay talagang napakataas ng presyo, ngunit isipin mo ito, hindi lang ito basta-bastang pangkaraniwang negosyo sa paghahatid, ngunit isang round trip sa pagitan ng Sky Class Island at ng sekular na mundo. Ang dami ng enerhiya at pera na ginugol para dito ay hindi maisip. Masasabi ko sa iyo na ang 100,000 espiritual na Jade ay napakataas ng presyo, ngunit ito ay isang negosyong lugi. Kaya't lugi kami sa oras na iyon. Tanga lang ang patuloy na gagawa nito. Walang pakialam na sabi ni si Tsunami. Muling ilulunsad ang negosyong ito sa hinaharap. Tanong ni Melvin, ayaw sumuko. Sino ang nakakaalam? Siguro, baka hindi. Hindi ako ang namamahala dito, kaya hindi ako masyadong sigurado, ngunit sa palagay ko ay hindi ito mangyayari sa maikling panahon. Si Tsunami ay abala sa pakikipaglandian sa mga babaeng nakapaligid sa kanya habang siya naman ay nagtagal sa pagsagot. Nakikita ko. Salamat sa iyong paliwanag, Manager. May mga bagay pa akong aasikasuhin, kaya hindi na kita guguluhin pa. I'll take my leave. Sinabi kaagad ni Melvin pagkatapos niyang malaman ang sitwasyon. Dahil marami nang sinabi ang kabilang partido, ibig sabihin ay imposible talaga. Sayang ang hininga kong magpatuloy sa pagtatanong, at baka maghinala pa ang mga tao. Mag-iingat ka. Itinaas ni si Tsunami ang kanyang mga talukap at tumingin sa likod ni Melvin habang siya ay umalis. Bigla siyang sumimangot. Bakit natanong ng matandang ito ang tungkol dito? Hindi kaya may mga kaibigan siya sa sekular na mundo. Sa kagandahan sa kanyang mga bisig, si Tsunami ay tamad na magpatuloy sa pag-iisip. Sa halip na mag-ukol ng oras sa pagmumuni-muni sa isang matanda, mas mabuting ipaubaya ang oras sa kanyang dalawang maliliit na dilag. Ito ay mas seryoso. Pagkatapos bumalik sa Hong Chamber of Commerce, sinabi ni Melvin kay Terence ang lahat ng sinabi sa kanya ng Tsunami. Hindi mapigilan ni Terence na mabaigo, ngunit wala siyang pagpipilian. Dahil ang gitnang Chamber of Commerce ay ayaw magpatuloy, kahit gaano pa karaming espiritual na Jade ang mayroon siya, ito ay walang silbi. Ayon sa espekulasyon ko, hindi dapat dahil lang sa gastos ang dahilan kung bakit niya pinahinto ang negosyong ito. Kung dahil lang dito, kailangan lang magtaas ng presyo ng Central Chamber of Commerce. Ang negosyong ito ay ganap nilang monopolyo. Kahit gaano kataas ang presyo, may mga taong handang magbayad. Sinuri ni Melvin mula sa pananaw ng isang negosyante. 4,626. Tama, may katuturan iyon. Ano ang ibig mong sabihin, Kuya Hong? Mabilis na tanong ni Terence. Sa tingin ko may dalawang posibleng problema. Alinman sa teknolohiya ay hindi pa mature, o ang negosyong ito ay masyadong sensitibo at nakakasira sa mga pangunahing interes ng ilang mga tao, kaya maaari lamang itong ihinto sa kalagitnaan. Wala akong maisip na iba pang dahilan upang ihinto ang eksklusibong monopolyo na ito. Nanghuhula si Melvin.
Monopoly, ito ang pangarap ng halos lahat ng mga negosyante. Para dito, maraming tao ang hindi magdadalawang isip na pumatay. Aling kamara ng komersyo ang susuko sa kanilang sariling monopolyo? Tumango si Terence, malalim ang iniisip. Masyadong misteryoso ang gitnang Chamber of Commerce na ito na biglang bumangon, lalo na ang malaking anino sa likod nito. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay nanginginig na. Pagkuha ng malaking bilang ng Golden Core Stage Masters para sa mga eksperimento ng tao, gaano kaitikot ang organisasyong ito. Sandaling natahimik ang dalawa, at iniba ni Terence ang paksa. Nga pala, Kuya Hong, nakapunta ka na ba sa Nakajima kamakailan? Oo, kakapunta ko lang doon noong nakaraang buwan. Hinanap ko pa sina Jonas at Jerry para hilingin sa kanila na dalhin ako sa Heavenly Elixir Pavilion. Napakaganda ng negosyo, sabi ni Melvin habang nakatingin kay Terence. Sa kanilang relasyon, walang itatago sa kanya si Terence tungkol sa makalangit na Elixir Pavilion. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isang tunay na kaalyado na maaaring ituring na isa sa kanya. Hindi banggitin, hiniling niya kay Melvin na tulungan siyang ihatid ang mga elixir sa makalangit na Elixir Pavilion. Kamusta na sila? Mabilis na tanong ni Terence. Sila. Are you talking about Jonas and Jerry? Siyempre, pareho pa rin sila. Hindi nila mababago ang maligamgam nilang personalidad sa buhay nila. Sinadya ni Melvin na tumawa. Kuya Hong, huwag mo akong i-suspense. Alam mo namang hindi sila ang tinutukoy ko, kundi sila. Pinagsalikop ni Terence ang kanyang mga kamay, natigilan. Hehe, totoo na hindi kayang daijin ng isang bayani ang isang kagandahan. Hiniling pa ni Jonas at Jerry sa akin na ihatid sa iyo ang balita, ngunit wala ka man lang pakialam. Ang dalawang pinagkakatiwalaan mo lang ang inaalala mo. Kung alam nila ang tungkol dito, magiging lubhang kawili-wili ang kanilang mga ekspresyon. Sabi ni Melvin na may kakaibang pilyong ngiti. Bring me a message. Anong balita? Napakurap si Terence. Sinabi nila sa akin na sabihin sa iyo na si Master Zhang Lijo ay hindi nakabalik sa nakalipas na 2 taon. Kung babalik siya, ikaw ang unang makakaalam. Ipinarating ni Melvin. Nako, alam ko na. Bihira na lang nilang isipin to. Magpasalamat pa ako sa kanila kapag pumunta ako sa Nakajima sa susunod. Tumango si Terence, hindi masyadong nabigo. Palaging misteryo ang kinaroroonan ni Lijo, ngunit habang matiig ang naghihintay, magkikita sila balang araw. Kung tungkol sa 2 kaibigan mong babae, hindi ko na kailangan pang sabihin. Ikaw na mismo ang magbasa ng sulat. Humalaklak si Melvin at naglabas ng sulat mula sa kanyang manggas. Halatang si Teresa at Milky ang humila sa kanya para dalhin ito. Isang sulat. Mabilis itong kinuha ni Terence at hindi naiwasang magtanong, kung gayon, bakit hindi mo ito ibinigay sa akin ng magkasama ngayon? Gusto sana kitang ibigay ng sabay, pero huno na hindi mo na hinintay na basahin ang isa pang sulat bago mo ito inagaw. Masyado akong nahiya na istorbohin ka. Tsaka mukhang mas importante at kaina-hinala ang sulat. Natatakot akong maguluhan ka kung sabay-sabay kitang ibigay. Iniunat ni Melvin ang kanyang mga kamay. Sige. Sabi niya. Binuksan ni Terence ang sobra hindi ito kasing puno ng nauna, at mayroon lamang 2 manipis na papel. Parang sulat kamay ni Tianjia. Everything's fine, ang unang pangungusap ng liham, na nasa loob ng inaasahan ni Terence. Pagkatapos ng lahat, naroon si Terius, ang makapangyarihang Vice Master ng Nakajima, gayon din sina Jonas at Jerry. Ang sino mang maglakas loob na manggulo sa kanila ay hindi makakaligtas sa susunod na araw. Bukod sa iba pa, ang pangalan ni Terius ay napakapopular sa Nakajima. Isa siyang maalamat na figure tulad ni Zhang Lijo, at ang kanyang lakas ay hindi masusukat sa sentido komon. Madali niyang mapatay ang isang profound stage master noong siya ay nasa orihinal na yugto ng sanggol. Sino ang maglalakas loob na gulo sa gayong kakatwang pag-iral? Maliban doon, binanggit din ni Teresa ang tungkol sa kamakailang sitwasyon ng Heavenly Elixir Pavilion. Bago pumunta si Terence sa South Continent, umuunlad ang kanilang negosyo dahil regular na nagpapadala si Terence ng mga elixir. Ngunit pagkatapos pumunta ni Terence sa South Continent, naputol ang supply na ito.
Ang buong Heavenly Elixir Pavilions Elixir Supply ay maaari lamang suportahan ng Teresa lamang at ang kanilang negosyo ay bumababa. Ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Kahit na si Teresa ay maaari ring magpino ng mga table tasks at ang kalidad ay medyo maganda, ito ay hindi pa rin maihahambing kay Terence na may kaldero ng gamot ni Shenlong. Nakaya niyang suportahan ang buong Heavenly Pill Pavilion ng mag-isa, at ito ay isang himala mismo. Hindi maiwasan ni Terence na makonsensya nang makita niya ito. Dapat ay nag-imbak siya ng mas maraming elixir bago pumunta sa South Continent. Kung tutuusin, nagawa na niya iyon, pero kalahating taon lang ang supply niya. Hindi niya akalain na makukulong siya ng ganito katagal sa South Continent. Hindi lang si Terence ang malas, kundi pati si Chanchua at ang iba pa. Paano niya ito natitiis? Gayunpaman, ang ikinagulat ni Terence ay ang negosyo ng Heavenly Elixir Pavilion ay hindi bumabagsak gaya ng iniisip niya. Ang kanilang pang-araw-araw na turnover ay nasa 60,000 Spirit Jade pa rin. Ito ay isang hindi inaasahang resulta. Kahit na malaki ang ibinaba nito mula sa tuktok nito, masyado pa rin itong exaggerated. Matapos basahin ang sulat, napagtanto ni Terence na may dalawang pangunahing dahilan kung bakit ang araw-araw na turnover ng makalangit na Elixir Pavilion ay nakapagpanatili sa 60,000 espiritual na Jade. Ang isa ay dahil sa mabuting pamamahala ni na Teresa at Milky. Matapos maputol ang supply ni Terence, ang pagsusumikap ni Teresa ay natiyak ang supply ng mga table tasks para sa Heavenly Pill Pavilion. Si Milky, sa kabilang banda, ay bumalangkas ng diskarte sa pagtaas ng presyo ayon sa bumababang supply ng Supreme Grade Pills. Kung mas bihira ang isang bagay, mas magiging mahal ito. Normal lang na itaas ang presyo ng Supreme Grade na mga table tasks, kahit saan man sila ilagay. Abnormal para sa kanila na ibenta ang mga ito bilang mga karaniwang kalakal tulad ng Heavenly Pill Pavilion. Bukod dito, ang diskarte ni Milky ay hindi lamang para taasan ang presyo, ngunit limitahan ang bilang ng mga table tasks na maaari niyang ibenta kada araw ayon sa huling stock na magagamit. Ang pagbebenta lamang ng 3 Supreme Grade Elixir sa isang araw ay isang bagong gimmick na maaaring makaakit ng mga tao, at sa malaking lawak, nakatulong ito sa makalangit na Elixir Pavilion na mapanatili ang katanyagan nito. Gayunpaman, sa pag-iisa nito, masisiguro nila na ang Heavenly Pill Pavilion ay hindi mamamatay. Hindi pa rin makatotohanan ang pagpapanatili ng pang-araw-araw na kita na 60,000. Sa makatuwid, mayroong pangalawang dahilan, at iyon ay ang pangangalaga ni Shenjin. Mula nang sumali si Shenjin kay Terence, pumupunta siya sa Heavenly Elixir Pavilion tuwing 2 o 3 araw. Ito mismo ang gusto ng mga nakatataas na sekta ng Snow Sword. Titus or Terius po pareho pangalan. Mahirap ay trace. Titus po ay galing sa pangalan Yu Tianxing sa Mortal World at Tianxing daw po sa Another World. Salamat po mga kamaster. 4,627. Nais nilang gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang kanilang mabuting kalooban sa makalangit na landas. Sa makatuwid, si Shenjin ay hindi pinaghihinalaan, ngunit mas mahalaga. Ngayon, siya na ang panloob na sektang deacon ng Snow Sword Sect. Ito ay hindi isang mataas na posisyon, ngunit ito ay isang napakahalagang springboard. Katulad ni Harry mula sa North Island, isa na siyang Outer Sect Deacon ng tumataas na Sky Pavilion pagkatapos maging Welcome Pavilion Deacon ng ilang sandali. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi maliit, at kahit na ibinigay sa kanya ni Linden ang posisyon na ito, ang kanyang hinaharap ay maliwanag pa rin. Ganon din si Shenjin. Ang posisyon ng isang panloob na sekta na deacon ay hindi masyadong mataas, ngunit mayroon silang kapangyarihan na bumili ng mga bagay sa panloob na sekta. Kahit maliit na bahagi lang, siguradong hindi ito maliit na negosyo. Walang pag-aalinlangan, lahat ng medicinal pill ni Shenjin ay ibinigay sa makalangit na Elixir Pavilion. Anyway, ang Heavenly Elixir Pavilion ay may magandang reputasyon ngayon. Maging ito ay ang kalidad o ang presyo, lahat sila ay napakapatas. Kahit na alam ng iba ang tungkol dito, wala silang masasabi. Ito ay dahil dito kaya ang negosyo ng Heavenly Elixir Pavilion ay nakapagpanatili sa 60,000 sa isang araw. Ito ay hindi gawa ng isang tao, ngunit gawa ni na Teresa,
Milky, Shenjin, at lahat ng iba pa, kasama si Terius. Plano ni Terence na pumunta sa gitnang isla sa lalong madaling panahon, ngunit ngayong alam niyang maayos na ang lahat, hindi na niya kailangang mag-alala pa. Ang prioridad ngayon ay hindi pumunta sa gitnang isla, ngunit lagyang muli ang mga table tasks para kay Teresa at sa iba pa. Bumaling siya kay Melvin, Elder Hong, naghahanda akong mag-concentrate sa pagpino ng isang batch ng medicinal pill. Pagdating ng oras, kailangan kitang problemayan para gamitin ang mga channel ng Hong Chamber of Commerce para tulungan akong dalhin ang mga ito. Walang problema, isang salita lang. Diretsyong sabi ni Melvin. Bagamat ito ay isang pribadong paggamit, mayroon siyang kapangyarihan bilang vice-presidente. Hindi banggitin, si Terence ay ang honorary vice president ng Hong Chamber of Commerce. Isa lang itong channel ng mga kalakal, walang makapagsabi ng kahit ano. Pagkatapos ng ilang sandali na pakikipag-chat kay Melvin, hindi nagtagal si Terence sa Chamber of Commerce. Kung tutusin, kababalik lang niya sa North Island, at maraming tao ang dapat niyang personal na bisitahin, tulad ng Truett. Sa mahigpit na pagsasalita, si Terence ay walang gaanong pakikipag-ugnayan kay Truett, ang Pavilion Master. Maliban sa makabuluhang pagtawag ng pangalan sa panahon ng kompetisyon sa panloob na sekta, ang iba pang dahilan ay dahil sa Natalie. Natural, mas malapit siya sa kanya kaysa sa iba pang mga nakatataas. Siyempre, kahit na hindi iyon ang nangyari, iginagalang pa rin ni Terence ang Truett. Ang amo sa North Island na ito ay hindi lamang iginagalang sa kanyang lakas, ngunit higit sa lahat, ang kanyang tindig. Bawat galaw niya ay naglalabas ng marilag na pakiramdam, at anuman ang posisyon mo, hindi mo namamalayan na makumbinsi ka ng isang taong tulad nito. Ang masungit na pinuno ng Hall of Justice, si Julius, ay mayabang at mapanghamak kahit sino pa ang kanyang kaharap. Gayunpaman, iba lang ang tingin niya kay Truett. Marahil ito ang dahilan kung bakit. Karamihan sa mga tao ay ipinanganak na ordinaryo, ngunit may iilan na isinilang na sumikat, at naniniwala si Terence na si Truett ang huli. Ang malaking boss ay maaaring naglilinang ngayon, ngunit siya ay dapat na isang maalamat na figure sa kanyang kabataan. Madaling araw, ang Natalie ay nagsasanay ng calligraphy kasama si Truett. Ang pagsasanay sa kaligrapya ay makapagpapakalma sa isipan at makapagpapalamig ng isipan. Ito ay takdang aralin na itinalaga sa kanya ni Truett. Mabuti naman kahit hindi siya nag-practice. Gayunpaman, kailangan niyang magsanay ng kaligrapya sa loob ng 2 oras tuwing umaga. Ito ay isang bagay na hindi na mababago. Hindi tumanggi si Natalie. Bagamat pareho itong nakakabagot, mas mabuting magsanay ng kaligrapya kaysa magnilay at maglinang. Bukod dito, tila napakatalino niya sa lugar na ito. Maging si Truett, na hindi karaniwang pumupuri sa mga tao, ay madalas na pinupuri siya. Little Natalie, huminto sandali. Biglang sabi ni Truett. Anong nangyari kay Lolo? Curious na tanong ni Natalie. Ang araw ba ay sumikat mula sa kanluran ngayon, kaya't maaari pa nga niyang ihinto ang pagsasanay ng kaligrapya. Go and make some tea. May mga bisitang darating. Bahagyang ngumiti si Truett. Maliban sa kanyang namumukod tanging talento sa calligraphy, ang talento ng kanyang apo sa way of tea ay isang bagay na hindi pa niya nakita noon. Magaling siya sa lahat ng bagay, ngunit hindi siya mahilig magtanim, na nagparamdam sa kanya na walang magawa. Oh, walking o Zino? Tanong ni Natalie. Ang espiritual na tsaa na kinuha ni Truett ay natural na ang pinakamahusay na espiritual na tsaa na bihirang makita sa merkado. Gayunpaman, kung ang isa ay talagang nais na bigyang pansin ito, mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Sa kanila, si Wooking ay bahagyang mas mababa sa grado at kadalasang ginagamit upang aliwin ang mga matatanda ng 3 pavilion. Tulad ng para sa Zino, kailangan niyang maging sa antas man lang ng 3 pavilion masters. Magpakita ng ilang mga tip. Sabi ni Truett habang nagsusulat. Sino yung dumating this time? Nagulat si Natalie. Si Lujian ang pinakamahalagang espiritual na tsaa ng kanyang lolo. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap upang mangolekta lamang ng ilang mga tale.
Kadalasan, kahit siya mismo ay nag-aatubili na inumin ito. Kapag dumating ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan at masaya siyang makipag-chat, medyo malungkot siya. Makaramdam siya ng kirot sa puso kahit na medyo nanginginig pa siya. Ngayon, talagang handa siyang kunin si Lujian. Ano ang nangyayari? Natalie, kilala mo ang taong ito. Sabi ni Truett, sadyang pinananatili siyang suspense. Kilala ko siya. Itinagilid ni Natalie ang kanyang ulo at nag-isip sandali, pagkatapos ay nahulaan, si Lolo Hong kaya. Hindi tama yun Lolo, pinainom mo lang siya kanina ng mga aprikot na babae, baka big shot siya mula sa labas ng isla. Sa mata ni Natalie, tanging si Melvin, ang kanyang matandang kaibigan sa loob ng maraming taon, ang kwalipikadong ipakita sa kanyang lolo ang kanyang pinakamahalagang kayamanan sa buong North Island. Kahit na ang iba pang dalawang Pavilion Masters ay walang ganoong pagpapala, kaya maaari lamang itong maging isang big shot mula sa panlabas na isla. Humalaklak si Truett, ngunit hindi nagpaliwanag. Natalie ay maaari lamang pumunta at gumawa ng tiyaan na may pagdududa. Wala pang isang oras, may biglang kumalibit sa pormasayon sa labas. Nang buksan ni Natalie ang pinto na puno ng pagdududa ang sikmura, agad siyang natigilan. Little junior brother, bakit ka nandito? Dinilat ni Natalie ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala at gulat na sinabi. Si Terence naman ay nagulat sa kanyang reaksyon. What's wrong? Nakakapagtaka ba na nandito ako para bisitahin ang Pavilion Master Salter? Hindi naman. Pero kakaiba si Lolo. Lalong naging kakaiba ang ekspresyon ni Natalie. Anong ibig mong sabihin? Napakurap si Terence. Nako, hindi ko alam. Kumurap ang mata ni Natalie. Bigla niyang naisip na maaaring hindi na ihanda ng kanyang lolo ang palabas para kay Terence, ngunit dahil nagkataong pumunta rito si Terence, hindi niya dapat hayaang dumaloy ang mga benepisyo sa iba pang fields. Sa huli, ibibigay muna niya ang palabas kay Terence. Kung tungkol sa mga big shot mula sa panlabas na isla, pag-iisipan niya ito mamaya. Mabilis na hinailan ni Natalie ang nalilitong Terence papasok sa study at lumingon kay Truett, Lolo, nandito si little junior brother para makita ka. Ibibili kita ng tsaa. 4,628. Tiningnan niya si Terence habang nagsasalita, at misteryosong umalis si Natalie, naiwan ang isang nalilitong Terence at ang mukhang pamilyar na curly bear. Binabati ni Disciple Terence ang Pavilion Master Salter. Binati ni Terence si Truett na may saludo ng isang disipulo. Siya ay isang disipulo ng Green Cloud Pavilion, ngunit ang kabilang partido ay ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion. Ang tatlong pavilion ng North Island ay isang entity, at lahat ay kailangang batiin si Truett na may saludo ng isang disipulo. Malaki na ang nagawa mo pagkatapos ng iyong paglalakbay sa South Continent. Not bad. Tumingin sa kanya si Truett at bahagyang tumango, na nagsasabing, halika at tingnan ang aking kaligrapya. Ano sa tingin mo? Oo. Bahagyang nagulat si Terence sa palakaibigang saloobin ni Truett, at medyo nambobola pa. Gayunpaman, marami na siyang nakita sa South Continent sa pagkakataong ito, kaya hindi siya nawala ng pag-asa. Gaano man kalakas si Truett, hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa sa 5 lason na dragon at sa higanteng electric eel, na parehong nasa Sea Rift stage. Bukod pa rito, wala siyang anumang puot kay Terence, at si Terence ay kumikilos lamang ng labis dahil iginagalang niya siya, hindi dahil siya ay natatakot. Naglakad si Terence sa mesa at naakit ito sa unang tingin. Sinusulat ni Truett ang parehong sinaunang tableta. Ang nilalaman ay napakalalim na, at bawat salita at hampas ay naglalaman ng masining na paglilihi ni Truett. Nagkaroon ng isang sinaunang desolation sa himpapawid na nagiging sanhi ng pagkawala ng isip ng mga tao. Ang mga normal na tao ay maaaring maging kamangha-mangha, ngunit sa isang tulad ni Terence na umabot sa isang tiyak na antas at may malakas na kakayahang umunawa, ito ay isang napakagandang pamana. Kung maaari nilang pag-aralan ito ng mahabang panahon, maaari silang matuto ng ilang napakagandang martial arts mula dito. Matagal ko nang narinig na ang kaligrapya ni Pavilion Master Salter ay walang kapantay sa mundo. Talagang nakakapagpabukas ng mata na makita ito ngayon.
Sabi ni Terence, humanga. Hehe, bihira ka lang marunong mag-compliment sa isang tao. Ngumiti si Truett. Hindi, sinasabi ko sa iyo ang totoo, sabi ni Terence, umiling-iling. Iginagalang niya si Truett, ngunit hindi niya gustong mambobola ang iba sentimo kahit ang pinakamalapit na elder na nakilala niya. Ito ay kanyang likas na katangian. Sige, dahil nagsasabi ka ng totoo, bilang iyong nakatatanda, kailangan kong ipakita ang aking pagpapahalaga. Paano ito? Maaari kang pumili ng anumang piraso ng kaligrafya sa pag-aaral na ito at alisin ito. Nakangiting sabi ni Truett. Lumiwanag ang mga mata ni Terence, ang mga salita ay katulad ng tao mismo, at mula sa isang tiyak na pananaw, ang pag-unawa sa mga salita ni Truett ay nangangahulugan na nagkaroon siya ng pagkakataong matuto mula sa kanya. Siyempre, ang paunang kinakailangan ay na siya ay may sapat na talento upang maunawaan ang kakanyahan ng mga salita. Bagamat si Terence ay mayroong 5 elementong pagpatay na layunin bilang isang makapangyarihang trump card, hindi ito nangangahulugan na siya ay matatalo dito. Bukod dito, ang 5 elementong layuning pumatay ay nagmula sa 5 poison dragon. Mainam na gamitin ito upang pumatay ng mga kaaway, ngunit imposibleng gamitin ito upang mapabuti ang kanyang mental na estado. Ang isang tao na natututo sa mental na kalagayan ng isang hayop ay humihingi lamang ng kamatayan. Sa kabilang banda, kung may matututunan siya mula sa Truett, ito ay lubos na makikinabang sa kanya sa aspetong ito. Ang estado ng pag-iisip at lakas ng isang tao ay pantay na mahalaga, lalo na sa antas ng nascent soul stage at mas mataas. Ang paraan ng paglilinang ay unti-unti mula sa labas hanggang sa loob, at ang pagpapabuti ng estado ng pag-iisip ng isang tao ay lalong mahalaga. Malinaw na eksperto si Truett sa lugar na ito. Hindi ako nang ahas na tanggihan ang bigay ng matanda, kaya magalang kong tatanggapin ito. Dahil nagtanong ang lalaki, hindi magiging magalang si Terence sa kanya. Tinuro niya ang half-completed na tablet sa ibabaw ng table. Then this one. Masaya ka sa panlasa. Hindi napigilan ni Truett na tumawa. Hindi gagawin ng painting na ito. Ibinibigay mo ito sa iba, at hindi pa ito tapos. Kalimutan mo na ito, hayaan mo si Natalie na pumili ng isa para sa iyo bago ka umalis. Dalubhasa siya sa larangang ito. Oo, salamat, Pavilion Master Salter. Tumanggaw si Terence, iniisip na ito ang tamang desisyon na pumunta rito. Ang kaligrafya ni Truett ay hindi mabibili sa labas kahit gaano pa karaming mga spirit jade ang mayroon siya, at ang katotohanan na nag-alok siya na bigyan siya nito ay nangangahulugan na talagang hindi niya nakikita si Terence bilang isang tagalabas. Tama si Terence dahil sa Natalie, at dahil sa kanyang hindi pa nagagawang talento, gusto nga siyang kunin ni Truett bilang isang disipulo, ngunit hindi niya ito nagawa sa huli. Sinunod niya ang modelo ni Julius, na siyang pinakaangkop na paraan para sanayin ang mga taong tulad ni Terence. Hindi sila master at disipulo sa pangalan, ngunit hindi rin sila sa katotohanan. Sa mga mata ni Truett, ang katayuan ni Terence ay hindi mas mababa kaysa sa isang personal na disipulo. Ang pagbibigay sa kanya ng mga salitang ito ay isang paalala lamang kung gaano kalaki ang mapapakinabangan ni Terence mula rito, iyon ay kanyang sariling negosyo. Habang nag-uusap ang dalawa, inihanda na ni Natalie ang espiritual na tsaa. Dinala ni Truett si Terence sa tea room na espesyal niyang idinisenyo, at ang dalawa ay naupo sa tapat ng isa't isa, habang si Natalie at ang maliit na curly bear ay umupo sa tabi nila. Oo, Zinjen. Magandang tsaa. Hinugot lang ito ni Terence, at bago pa man siya makasipsip, bumukas ang lahat ng pores sa kanyang katawan. Parang natural lang na binyagan siya, at napakasarap ng pakiramdam niya. Hindi tulad ni Terence na hindi nakakainom ng masarap na tsaa noon sa katunayan, mula nang hindi siya nagkukulang ng mga spirit jades, palagi niyang inilalagay ang lahat ng uri ng mataas na kalidad na spirit tea sa kanyang jade space, pangunahin para sa mga nakakaaliw na kaibigan. Karamihan sa kanila ay medyo mahal, kahit 10,000 spirit jade para sa isang tail. Gayunpaman, kumpara sa spirit tea sa kanyang tasa ngayon, ang kanyang tinatawag na high quality spirit tea ay parang mga tangkay ng bigas.
Sa karaniwang mundo, may kasabihan na ang isang paghigop ng bejeweled nectar ay maaaring magpahaba ng buhay ng isang tao, hindi pa ito narinig ni Terence noon. Kung tutuusin, ito ay gawa-gawa lamang ng mga tao, ngunit hindi niya maiwasang maniwala ngayon. Talagang nagkaroon ng kahangahangang bagay na tulad nito sa mundo. Ito ay tinatawag na showing off, ngunit siya ang mahalagang sanggol ng lolo. Hindi mo ito maiinom kahit saan pa. Humalaklak si Natalie habang nakatingin sa lasing na mukha ni Terence. Ngumiti si Truett, hindi nagsasalita. Ang pagiging nasa spotlight ay isang pambihirang kasiyahan para kay Terence, at ganoon din ito para sa kanya. Sa bawat oras na umiinom siya ng tsaa, ang kanyang isip ay magiging lubhang malinaw. Hindi ito kasing linaw ng estado ng kaliwanagan, ngunit ito ay higit pa o hindi gaanong kawili-wili. Humigop si Terence at pumikit saglit bago nagsalita ng dahan-dahan, ang esensya ng tsaang ito ay tunay na bihira. Ang malalim na lasa ay maaaring hindi lubos na mauunawaan kahit na matapos itong matikman sa loob ng 1 taon at kalahati. Ito ay talagang isang bihira at magandang tsaa. Oh! Kasali ka rin sa Way of Tea. Nagliwanag ang mga mata ni Truett. Hindi ko masasabing nakipagsiksikan ako dito. Hindi ako marunong magtimpla ng tsaa, at hindi ko rin alam kung paano makatikim ng tsaa. Sa karamihan, niloloko ko lang ang pagkain at sinasayang. Tinuwanan ni Terence ang kanyang sarili, natuto na siya noon kung paano gumawa ng tsaa, ngunit iyon ang tsaa ng karaniwang mundo, hindi ito katulad ng espiritual na tsaa sa Tianjia Island. 4,629. Hehe. Para makapagsabi ng ganyan, hindi masasabing sayang ang regalo ng Diyos. Itong cup of tea ay hindi ka pinainom ng walang kabuluhan. Bahagyang ngumiti si Truett at sinabing, noong bata pa ako, nakita ko ang tsaang ito nang nagkataon sa malalalim na kabundukan at kagubatan. Pagkatapos noon, nalakbay ko na ang mga sikat na bundok at ilog ng Skyclass Island, at hindi ko na ito nakitang muli. Sa lugar na iyon lamang lilipas ang ilang dekada bago ito lumaki ng kaunti. Bata pa lang ako ay natikman ko na ito, ngunit hindi ko pa lubos na na-appreciate ang malalim na lasa. Mahirap humanap ng ibang tea na ganito sa mundo. Kaya ganyan. Dumating talaga itong alagad ngayon. Sabi ni Terence habang humigop muli, ninanamnam ang aftertaste. Ang 3 tao at 1 oso ay nakaupo sa paligid ng mesa, tahimik na humihigop ng tsaa. Sa oras na ito, kahit na ang maliit na curly bear, na palaging aktibo, ay hindi pangkaraniwang tahimik. Bagamat hindi ito marunong gumawa ng tsaa, masasabi nito ang mabuti sa masama. Espesyal na ibinuhos ito ng Natalie ng spirit tea, na sapat na para matuno ito ng mahabang panahon. Pagkalipas ng kalahating oras, nang unti-unting kumupas ang lasa ng duty tea, nagsalita muli si Truett, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa iyo sa Southern Island. Oo. Tumango si Terence. Ang kanyang pangunahing layunin ng pagbisita sa Truett ay hindi lamang para ipakita ang kanyang paggalang, ngunit upang iulat ang kanyang nakita sa South Continent. Siyempre, hindi niya pinag-uusapan ang mga walang kwentang bagay na sinabi niya sa kanila noon, kundi ang 2 malalaking kaganapan na maaaring makaapekto sa kinabukasan ng Skyclass Island. Totoo na si Terence ay isang disipulo ng Green Cloud Pavilion, at sa teorya, dapat niyang iulat ang lahat sa mga nakatataas ng pavilion. Sayang lang at hindi maganda ang impresyon niya sa kanila, lalo na't kinuha ng puwersa ang Residence No. 1. Karamihan sa mga nakatataas ay nakatayo na laban sa kanya, at kung pupunta pa rin siya upang mag-ulat sa kanila sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi ba't masyadong mababa iyon? Sa kabilang banda, si Truett, ang Pavilion Master, ay itinuring na kalahating guro ni Terence, o hindi bababa sa iyon ang iniisip ng publiko. Bukod pa rito, talagang mabait si Truett sa kanya, at sa mga mata ni Terence, siya ang pinakakinatawan ng nangungunang amo ng North Island. Ang unang bagay ay mayroong isang malaking organisasyon sa likod ng gitnang Chamber of Commerce na tinatawag na Central. Dalubhasa sila sa pagkuha ng mga eksperto sa Golden Core Stage sa South Continent para sa mga eksperimento ng tao. Kami ni Beren ay nahuli nila, ngunit nakatakas ako. Sabi ni Terence pagkatapos ayusin ang kanyang mga iniisip. Oo, alam ko na ang tungkol dito.
Nai-report na ni Baron. Tumango si Truett at sinabing, ang paraan ng pagbangon ng gitnang kamara ng komersyo, ang kakayahang kumonekta sa sekular na mundo, at ang eksperimentong ito ng tao ay lahat ay napakahinala. Gayunpaman, hindi pa rin natin matukoy ang mga intensyon nito. Walang senyales ng direktang salungatan kaya palihim lang tayong mag-iimbestiga. Ang bagay na ito ay nagawa na ng isang tao. Naniniwala ako na hindi lang tayo, kundi ang ibang mga sekta at puwersa ay malamang na ganoon din ang ginagawa. May gumawa nito. Naantig ang puso ni Terence ang misyong ito ay tiyak na mahuhulog kay Julius ng Hall of Justice. Sa buong North Island, maliban sa mga pinuno, ang taong ito lamang ang may lakas at paraan upang siyasatin ang gitnang lugar. Ang pangalawang bagay ay naghahanda na ang Spirit Beast Clan ng South Island na mag-expand, or should I say na sila ay lumalawak na. Napagpasyahan nilang isama ang nakapalibot na tubig ng South Continent sa kanilang teritoryo. Lahat ng mga human cultivator ay kailangang magbayad ng buwis sa kanila para matiyak ang kanilang kaligtasan. Nagpatuloy si Terence. May ganyan. Nagbago ang ekspresyon ni Truett. What's wrong? Hindi ka ba nakakatanggap ng ganyang impormasyon noon? Hindi maiwasan ni Terence na maging kakaiba ito. Hindi bababa sa kalahating taon na ang lumipas mula nang siya ay nagkamali sa pagpasok sa Spirit Beast Meat, at dapat ay matagal na silang nagsimulang kumilos. May nangyari kaya sa loob ng Spirit Beast Clan? Hindi, walang ganoong balita. Bagamat ang ating tatlong pavilion ay naglagay ng mga intelligence point sa katubigan ng South Continent, ito ay isang mahabang paglalakbay kung tutuusin, at ang kahusayan ng intelligence gathering ay palaging mahirap. Kung may mangyayari talaga, posibleng ma-disable ang mga intelligence points sa ilang sandali. Bahagyang kumunat ang noo ni Truett, pagkatapos ay nagtanong ng nalilito, ito ay isang sekreto ng angkan ng espiritong hayop. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Hindi ko sinasadyang narinig ang balitang ito dahil hinabol ako ng matandang sekta ng West Mountain at hindi sinasadyang nakapasok sa hinterland ng South Island. Nagkataon na nakilala ko sila sa Spirit Beast Meat, kaya hindi ko sinasadyang narinig ang balitang ito. Noong mga oras na iyon, napukaw ang damdamin ng publiko at naudyukan ang lahat ng Spirit Beast. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na gagawin nila ang bagay na ito. It's time. Sabi ni Terence nang may katiyakan. Bueno, mula nang mawala ang hari ng mga espiritual na hayop, ang mga espiritual na hayop ay medyo hindi mapakali. Ang Vermilion Bird dapat ang namamahala sa kanilang panloob na gawain ngayon, tama? Tanong ni Truett. Hindi masama. Tumango si Terence ngunit hindi na nagdetalye tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Spirit Beast Clan. Una sa lahat, hindi na kailangan iyon ngayon, at pangalawa sa lahat, ito ang negosyo ng Spirit Beast Clan, kung tutuusin, at kailangan pa niyang isaalang-alang ang nararamdaman ng Maldita na ito. Sige. Bagamat ang bagay na ito ay hindi gaanong makakaapekto sa North Island sa ngayon, kung gagawin talaga ito ng Spirit Beast Clan, tiyak na hindi sila makontento sa ganito lang. Sa oras na iyon, tiyak na gagawa pa sila ng karagdagang aksyon. Para maging ligtas, kailangan pa rin nating pag-ingatan ang bagay na ito. Tatandaan ko ang iyong kontribusyon sa ngalan ng tatlong pavilion ng North Island. Ungol ni Truett. Masyadong seryoso ang mga salita mo. Kahit anong mangyari, alagad pa rin ako ng Green Cloud Pavilion. Tama lang na iulat ko ang bagay na ito. Hindi na kailangang pag-usapan ang anumang merito. Sabi ni Terence, umiling-iling. Mabuti na mayroon kang ganitong kamalayan, ngunit kung ano ang sa iyo ay sa iyo. Tumawa si Truett ng walang pag-aalinlangan, at biglang nagtanong ng may interes, narinig ko mula sa maliit na Natalie na sumali ka na sa pagpili para sa Morning Star Academy sa kontinente ng Silangan, ngunit ayaw mong pumunta. Matapos makita ang pagbabago ng lakas ni Terence, may intensyon si Truett na irekomende siya sa kontinente ng Silangan. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinaka-optimistiko tungkol sa mga pagkakataon ni Terence pagkatapos ni Julius, ngunit narinig niya ang tungkol dito mula sa Natalie. Medyo nagulat si Terence. Tumingin siya kay Natalie at tumango, well, I don't have this idea for the time being. Pero pagdating ng tamang panahon, pupunta talaga ako sa East Province.
Kung hindi, titingin ako sa langit mula sa ilalim ng balon. Mabuti naman. Akala ko kamukha mo si Julius at walang pakialam sa East Province. Huminto sandali si Truett, pagkatapos ay tame time na sinabi, bagaman ang kontinente ng silangan ay puno ng mga henyo, ang kapaligiran ng Academy ay karaniwang masyadong mapusok. Para sa mga taong tulad mo at ni Julius, hindi nakakagulat na hindi mo gusto ang mga tinatawag na henyo. Gayunpaman, ang East Continent ay ang rurok ng 5 malalaking isla ng Sky Class pagkatapos ng lahat. Maraming mga nakatagong dragon at nakayukong tigre sa henerasyon ng mga eksperto. Ang mga kabataan ay dapat pumunta at subukan kapag mayroon silang pagkakataon. Tatandaan ko ang mga turo ni Pavilion Master Salter. Seryosong sabi ni Terence. 4,630. Wala nang ibang masabi si Terence pagkatapos ng 2 ulat na ito. Maaaring ito ay masyadong maliit, o ito ay nauugnay sa kanyang mga pangunahing lihim. Kahit na maganda ang kanyang impresyon kay Truett, at kahit na mayroon siyang isang layer ng relasyon sa Natalie, hindi sapat ang kanilang relasyon para sabihin niya sa kanya ang lahat. Nang makitang hindi natuloy si Terence, hindi na nagpatuloy si Truett at binago ang paksa, ano sa tingin mo ang kasalukuyang 3 pavilion ng North Island? Pinag-isipan ito ni Terence at sumagot ng 4 na salita, maraming mahuhusay na tao. Hehe, hindi ka nagkakamali. Simula nang sumali ka sa welcome na bagong pavilion, marami na ang nakakapansin sa 3 magagandang pavilion sa nakalipas na 2 taon. Alam mo ba na ang mga matatandang lalaki sa konseho ng matatanda ay nagbigay sa iyo ng isang palayaw? Nakangiting sabi ni Truett. Anong code name? Tanong ni Terence, nagulat. Ang gintong henerasyon. Nakangiting sabi ni Truett. Og. Hindi nakaimik si Terence. At ang mga code name. Siguradong maraming libreng oras ang mga matatanda. Kahit na exaggerated, hindi naman masyadong mapangahas. Ikaw na mga bagong dating ay napakahusay at kapansin-pansin. Bukod sa inyo, Randolph at magaling din si Tony. Mabilis ang pag-unlad ng lakas ni Linden sa nakalipas na 2 taon, kaya kinatawan din siya ng Golden Generation ninyo. Meron ding Dan, may kamukha din si Dan na si Joel and the like. Napakakapansin-pansin kamakailan. Isa-isang tinawag ni Truett ang mga pangalan. Kung maaalala niya ang kanilang mga pangalan, ito ay isang paninindigan ng kanilang lakas. Ang 3 pavilion ay magkakaroon ng 1 o 2 mahuhusay na tao paminsan-minsan, ngunit hindi ito kailanman ganito. Lalo na ang isang tao sa antas ni Terence, ito ay isang pambihirang tanawin. Dahil sa biglaang pag-usbong ng Golden Generation, karamihan sa mga tao ay napaka-optimistiko tungkol sa mga prospect ng 3 pavilion ng North Island. Kapag lumaki talaga ang Golden Generation, tiyak na muling bubuhayin ang 3 pavilion ng North Island. Sa mga taong ito, ang background lang ni Randolph ang alam ko. Pambihira talaga ang talent niya, and he's well prepared. Yung iba naman, wala akong masyadong alam sa kanila. Siguro dahil nagkaroon sila ng fortuitous encounter, pero feeling ko medyo kakaiba ang improvement nila. Matapat na sabi ni Terence. Hehe. Di ba pareho kayo? Hindi napigilan ni Truett na matawa. Kapag nasa akin at kapag nasa iba, itong 2 damdamin ay ganap na magkaiba. Baka ilusyon ko lang. Sabi ni Terence sabay kibot ng balikat. Ngumiti si Truett nang walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, ang lasa ng tsaa ay naging napakagaan. Mahalagang malaman kung kailan titigil sa pag-inom ng tsaa, at halatang hindi niya matiis na ilabas muli ang dulo ng tsaa. Paborito niya iyon. Agad niyang sinabi kay Natalie, dalhin si Terence sa study para pumili ng isang piraso ng calligraphy. Sige. Agad na hinailan ni Natalie si Terence papasok sa study. Ilang sandali pa, lumabas si Terence na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha, isang mahaba, napakagandang scroll sa kanyang likod. Malalim siyang yumuko kay Truett, salamat Master Pavilion sa iyong kabaitan. Aalis muna ako ng alagad. Madalas kang pumunta in the future. Wala naman masyadong tao na pwedeng magpakitang gila sa matandang to, pwede ka naman.
Bahagyang tumango si Truett, pagkatapos ay idinagdag, syempre, hindi ito dumadating sa lahat ng pagkakataon. Wala nang marami. Oo, sa iyong mga salita, ang alagad na ito ay tiyak na hindi magiging magalang sa iyo. Napangiti si Terence nang pinalabas siya ng pinto nina Natalie at Curly Bear. Nang bumalik si Natalie mula sa pagpapaalis kay Terence, nakita ni Truett ang kanyang palihim na hitsura at naghinala. Tanong niya, Natalie, aling piraso ng kaligrapya ang pinili mo para sa kanya? Bueno. Ito ang tinatawag na katotohanan. Malabo na sabi ni Natalie, iniiwasan ang pakikipag-eye contact. Anong katotohanan? Ako, ang iyong lolo, ay nagsulat ng higit sa 10 incantation, alin ang pinili mo? Biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Truett tungkol dito. Ito ang nagpapasakit ng ulo ng mga tao. Sabi ni Natalie, na nakapout. Pinapasakit ng ulo ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Si Truett ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Bigla siyang kinilig at gulat na sabi, Little Natalie, binigyan mo ba siya ng 10,000 word mantra? Oo, lumiit si Natalie at tumango. Halos lumuwa si Truett ng dugo nang marinig niya iyon. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak habang sinasabi niya, iyan ang kaalaman ng mga ninuno ng pamilya Salter. At saka, inabot ako ng 1 buong buwan para kopyahin ang 10,000 salita. Sabi mo pwede kang pumili ng kahit ano sa pag-aaral. Ikaw ang pavilion master ng tumataas na Sky Pavilion. Hindi ka nababalik sa iyong salita, di ba? Bulong ni Natalie. Reneg. Walang dahilan para balikan ang isang bagay na naibigay mo na. Walang imak na umiling si Truett. Napailing na lang siya at napabuntong hininga, totoo naman na extrovert ang mga babae. Wala pang nangyari, at sinusubukan na niyang i-frame ang sarili niyang lolo. Hindi kita niloko. Namula si Natalie at tumakbo, niyakap ang braso ni Truett at sinabing, hindi tagalabas si Little Junior Brother, kaya hindi mahalaga kung bigyan mo siya ng 10,000 salita na mantra. Okay. Hindi naman siya outsider. Hinaplos ni Truett ang ulo ng kanyang apo ng buong pagmamahal at sinabing, sa totoo lang, pambihira ang binatang ito. Akala ko siya na ang susunod na Julius. Hindi ko inaasahan na minamaliit ko siya. Nagsisisi akong hindi ko siya tinanggap bilang alagad ko. Hindi pa huli ang lahat. Sa anumang kaso, hindi pa ako opisyal na kinikilala ni Little Junior Brother bilang kanyang Panginoon. Dapat ko bang pumunta at sabihin sa kanya ngayon? Nagliwanag ang mga mata ni Natalie. Kung si Terence ay maaaring maging disipulo ng kanyang lolo, mas magiging malapit ang kanilang relasyon, at masaya siyang makita iyon. Hindi yun kailangan, sinasabi ko lang. Kung talagang magiging alagad ko si Terence, hindi ito magiging mabuti para sa kanya. Hindi ko man lang magawang maabot niya ang nascent soul sa loob ng 2 taon. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay bigyan siya ng payo. Sabi ni Truett, umiling-iling. Oh, sige. Hindi napigilan ni Natalie ang bahagyang pagkadismaya. Bigla siyang nagmulat ng mata at nagtanong, Lolo, inihahanda mo ba ito para sa Little Junior Brother? Hindi masama. Tumango si Truett. Talaga? Paano ka papayag na inumin ni Little Junior Brother ang tip ng tsaa? Lalong nagulat si Natalie. Kakaunti lang ang mga tao sa mundo na maaaring magpakitang gila sa kanyang lolo. Kahit anong isipin niya, hindi niya akalain na qualified ang junior brother niya para gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit si Julius ay hindi pa nakatanggap ng ganoong pagtrato. Hehe, ang isang matandang babae ay hindi maaaring itago sa bahay. Dahil ang maliit na Natalie ay hindi makapaghintay na painumin siya ng tsaa, ano ang maaari kong sabihin? Tumingin si Truett kay Natalie ng pilyo at ngumiti. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.